Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay gumawa na ang ilang miyembro ng Murem Alliance ng kanilang desisyon, at sinubukan na isalba ang kanilang mga pamilya imbis na silang mga kaalyado na kasama nila dito, kaya naman ay umaasa na lamang sila na ang demonic cult leader ay tutupad sa ipinangako nito sa kanila. Matapos ay malakas na nagsalita ang isa at sinabi na ang pangalan niya ay si Song Jin Kyung, at tinatanggap na nila ang alok nito sa kanila, at hindi sila naniniwala na magagawa nitong sirain ang kanyang pangako. Matapos ay kumumpas naman ang ating bida, upang tumigil ang mga lumulutang na mga yelo sa kanilang itaas, dahil doon ay napatanong ang isa na kung bakit pinahinto lamang niya iyon at hindi ibinaba, subalit sabi sa kanya ng ating bida na huwag siyang mag-alala dahil sa tutupadin naman nito ang kanyang ipinangako. Matapos ay bigla na lamang nagdatingan ang mga kasamahan ni Chiang Yu-woon, at nang magawa ng makalapit, ay sinabi ni Heobong na nadala na nila ang inutos nito sa kanila. Nang napasabi naman si Heobong habang binubuksan ito na sa tingin niya ay hindi na nila pakakailanganin ang dalawa pang mga kahon nito, sa nangyari ay natigilan naman ang lahat sa kanilang mga nakita, at masaya silang sinabihan ni Chiang Yu-woon na ang lahat ay kumuha ng tig-isa at makakaalis na. Napatanong naman ang isa na kung ang mga ito ba ay lason, na agad naman na sinang-ayunan ng ating bida, kaya naman ay napasabi ang isa na sinabi nito sa kanila na hahayaan sila nitong mabuhay, subalit bakit sila nito bibigyan ng mga lason, at mukhang ibang-iba ito sa kanyang ipinangako sa kanila kanina. Napatanong naman si Chiang Yu-woon na kung anong sinasabi nitong magkaiba, dahil sa wala naman siyang nakikitang problema sa nais niyang gawin nila, dahil sa hinahayaan naman niyang mabuhay sila at makaalis sa lugar na ito. Kaya naman sa lugar ng kampong area ng Orthodox Murem Alliance kung saan ay napapaligidan ng mga kabundukan sa tatlong sulok ng lugar, ay nakaluhod na lamang ang General Strategist, at umiiyak na humihingi ng tawad sa kanyang mga kasamahan. Kaya naman matapos ng naganap na digmaan, ay ang lugar ay nabahidan ng dugo ng mahigit 2,800 mga bangkay ng mga miyembro ng Orthodox Murem Alliance, at ang mga katawan ng 6 nilang matataas sa Murem Alliance, ay kasama sa bundok-bundok na mga katawan. Habang nagaganap iyon ay sa itaas ay tahimik lamang na nagmamasid ang ating bida at ang kanyang lolo na si Chien Inji, nang bigla naman siyang napasabi sa ating bida na natutuwa ito, dahil sa kahit papaano ay nagpakita ito ng kaunting awa para sa mga Shaolin dahil sa sinabi niya iyon sa kanya. Sabi pa niya na nagpadanak sila ng madaming dugo di gaya ng kanyang inaasahan, at normal lamang para sa isang martial artist ang hindi nais na hilingin ang mapahiya kahit pa wala na silang magagawa at nakulong na ang mga ito sa sitwasyon. Sa isip niya ay napapasabi siya na halos 600 sa mga ito ang namatay matapos na tumangging kainin ang lason na ibinibigay ng kanyang apo sa kanila, at nakakasigurado siya na hindi dinais ng mga ito na maging pabigat sa kanilang mga pamilya dahil lamang sa kinokontrol ang katawan nila ng lason. Dagdag pa niya na mukhang dahil iyon sa mga aral na nagawa niyang matutunan sa mga Shaolin, at ang pamamaraan ng kanyang apo ay talagang napakalupit higit sa kanyang inaasahan sa kanya. Nang nagsalita naman si Chiang Yu-woon at sinabi na malaya namang makapili ang mga ito, at walang rason pa para hayaan ang mga taong hindi bukas ang loob na tanggapin ang mga lason, dahil sa plano din naman niyang pastlangan silang lahat dito. 2 araw bago nito sa loob ng Heavenly Demon Divine Cult Tent para sa isang pagpupulong, ay matapos na malaman na ang Murem Alliance ay nais na paglabanin si Chiang Yu-woon at ang Combative Divine, ay nagmamakaawang lumuhod sa kanila ang Divine Strategist ng Murem Alliance at humihiling na hayaan na nito ang kanyang mga kasamahan. Subalit sinabihan siya ng ating bida na ang bagay na ito ay hindi na dapat pa sa kanya na ipag-alala bilang isang bilanggo ng digmaan, kaya naman ay makakaalis na ito sa kanyang harapan. Hindi naman sinunod ito ng General Strategist, at sinabi na ang halos iba sa mga ito ay napasama lamang sa digmaang ito kahit palabag sa kanilang mga kagustuhan, kaya naman hindi ba mas mainam na mabawasan nila ang walang saysay na sakripisyo sa panig nila. Sinabihan naman siya ng Grand Guardian na mukhang nakakalimutan na nito ang kanyang estado bilang isang bilanggo ng digmaan dahil lamang sa hinayaan siya ng kanilang Demon Lord na malayang magpagala-galas sa lugar, kaya naman ay inutusan niya ang iba na igapos ang General Strategist. Malakas naman na humiling ito na pakinggan siya ng ating bida,
Dahil kung magpapakita ito ng kahit katiting na awa sa kanya, ay gagawin niya ang lahat upang mapasuko na lamang ang mga ito. Napasabi naman si Qian Yu-won na mukhang nais siya nitong paandarin ng isang estratehiya, subalit sabi ng general strategist na hindi niya hinihiling na mailigtas ang lahat, at ang sinasabi lamang niya ay ang buhayin at hayaan nito ang kung sino na susuko na mabuhay, at nagmamakaawa siya gamit ang kanyang sariling buhay. Dahil doon ay tinanong naman siya ng ating bida na kung tama ba ang kanyang sinabi na gagawin niya ang lahat upang mapasuko lamang sila, na sinang-ayunan naman ng general strategist. Sa isip niya ay napapasabi ito na base sa kung ano ang kanyang napapansin magmula ngayon, ay ang cult leader na si Qian Yu-won ay walang awa pa din sa kanyang mga kaaway, kaya naman ay kailangan na lamang niya na mabawasan ng kaunti ang kanilang pagkatalo. Dahil doon ay pinayagan naman siya ni Qian Yu-won sa kanyang suhestyon, sa isip ng ating bida ay napapasabi siya na hindi naman masamang suhestyon ang ibinigay nito, dahil kung sakaling gagawin nito ang nais ng general strategist ay siguradong magkakawatak-watak ang buong Orthodox Murem Alliance. Kaya naman ay napasabi siya na isang magandang plano ang inilahad nito sa kanya, subalit mayroong posibilidad na ang ibang martial artist na magawang umalis ng buhay ay maging hadlang sa kanila sa hinaharap. Kaya naman ay sinabi nito na kung ganun ang kaso ay hindi niya susundin ang nais nito kaya naman ay makakaalis na siya, subalit sinabihan naman siya ng kanyang lolo na si Qian Inji na kung maaari ba sila munang mag-usap. Makalipas ng ilang sandali ay sinabi nito sa ating bida na sa tingin niya ay maaaring ikonsidera nito ang suhestyon ng general strategist, ngunit sabi ni Qian Yu-won na ang Orthodox Murem Alliance ay ilang beses nang hindi pinansin ang nais nitong katahimikan sa pagitan nila, at ang rason kung bakit sila nagdala ng malaking bilang ng sundalo sa Changbai Mountain ay para burahin siya at ang kanyang Six Swords Troop, kaya naman ay ang pagbibigay sa kanila ng awa ay wala ng saysay, sabi ni Qian Inji na hindi ba sinabi ng babaeng iyon na ang iba sa kanila ay nagtungo lamang doon dahil sa napilitan sila, subalit sa isip ng kanyang lolo ay napapasabi siya na mukhang hindi madaling kumbansihin ang pag-iisip ng kanyang apo. Kaya naman ay tinanong na lamang niya siya na kung hindi ba interesado ito sa pagiging isa ng buong Jiangho, dahil hindi niya magagawang makamit iyon kung sa pamamagitan lamang ng pagpastlang, at kung susubukan niyang mamuno sa mga ito ng may kamay na bakal, ay kakaharap lamang ito sa madaming mga problema, dagdag pa niya na ang tungkulin ng isang pinuno ay hindi lamang sa pagpaparusa, kundi sa pamamagitan din ng pagbibigay ng pabuya, dahil ang tunay na pagiging isa ay ang gawin silang mga kasamahan at pamunuan ng mga ito. Napasabi naman si Qian Yu-won na hindi naman niya ninais na maging mapang-api, subalit palagi silang humahadlang at ninanais na pastlangan sila matapos na pagbigyan ng madaming beses ang mga ito, kaya naman ay kailangan na nilang magbayad. Matapos ay tinanong niya ang kanyang lolo na kung tama siya ay sinasabi niya lamang ito dahil sa relasyon niya kay Gu Jung na isang abot ng Shaolin, hindi naman nakasagot dito ang kanyang lolo, kaya naman ay napasabi na lamang ang ating bida na kung ganun ay pagbibigyan niya sila, subalit may idadagdag lamang siya ng kaunti sa kanilang plano. Sa kasalukuyan ay napapasabi sa kanyang isip ang ating bida na ngayon na nalason na ang mga ito, ay wala ng dahilan para sa kanila ang pangarapin na maghayganti, at ito ay ang magiging babala para sa Orthodox Murem Alliance. Makalipas naman ng ilang sandali, ay sinunog na ng ilang mga nakaligtas na miyembro ng Orthodox Murem Alliance ang bangkay ng kanilang mga kasamahan. Nang nagtanong naman ang kanyang lolo na kung magtutungo na ba ito ngayon sa Changbai Mountain, na agad naman na sinang-ayunan ni Qian Yu-won, sabi niya na kailangan nilang makuha muna ang essence core ng Wind White Tiger. Sa lugar naman ng Shaanxi Province sa Eastern Region, sa isang masikip na ruta ng kabundukan, ay naiinis ang isang miyembro ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect sa mga miyembro ng Orthodox Murem Alliance, dahil sa maging sa lugar ng Huang Mountain ay nagpadala din sila ng kanilang mga hukbo. Napapatanong naman ang kasama nito na kung sa papaano nilang nalaman ang kanilang kinaroroonan, na sinagot naman ng isa na maging siya ay hindi din iyon alam, subalit hindi na mahalaga iyon sa ngayon. Sabi niya na halos mayroong 20,000 mga kalaban ang nandudoon, at tanging 4,000 lamang ang mayroon sila, at kung maipapatalo nila ang kanilang base na iyon, ay ang kanilang buong plano ay maaaring mapurnada.
Sabi naman ng isa na sa tingin niya na ang kanilang Blade Lord ay tumatawid na kasama ng ilan sa kanilang mga elite ngayon, at kahit pa importante ang essence core ng Wind White Tiger, ay kailangan muna nilang unahin ang pagtakas dito. Nang bigla naman nilang nasalubong ang kanilang Great Supreme kasama ng iba pa, na agad naman siyang binati nito, kaya naman ay napatanong siya na kung bakit hindi nila kasama ang Blade Lord, dahil ang kanilang base sa Huang Mountain ay inaatake ngayon ng mga puwersa ng Orthodox Murem Alliance, at kailangan nilang ibalita ang patungkol doon. Sinabihan naman siya ng isa na wala na siyang dapat na ipag-alala, dahil ang kanilang Blade Lord ay alam na ang nangyayari, at umalis ng kanilang base 4 na araw na ang nakakalipas ng mag-isa. Napatanong naman ito na kung bakit naririto silang dalawa kung nagtungo na pala ang kanilang Blade Lord at alam na ang kanilang base ay nasa panganib. Sumagot naman ito at sinabi na patungo sila sa Changbai Mountain ayon sa utos sa kanila ng Blade Lord. Kaya naman ay sinabihan niya ito na huwag nang masyadong mag-alala pa, dahil sinabi ng Blade Lord na susunod din ito sa kanila agad at kailangan na lamang nilang sumunod sa kanyang utos. Sa kasalukuyan sa lugar ng Zhejiang Province sa Huang Mountain, ay unti-unting inuubos ng mga puwersa ng Murem Alliance ang mga puwersang nandoon ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. Dahil sa nakikitang kalamangan ay masigasig na sinabi ng Master ng Murem Alliance na ipagpatuloy nila ang pag-atake, at patamaan nila ang mga ito ng mga palaso na mayroong mga chi. Sa isip niya ay masaya siyang napapasabi na kung magpapatuloy pa sila sa pag-abante gaya nito, ay magagawa nilang mapabagsak ang hukbo ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sects sa lugar na ito ngayon gabi. Sa kabilang banda naman ay patuloy sa pag-atake ang pinuno ng Murem Alliance na si Li Mok, at nagawang mapast lang ang madaming bilang ng kanilang mga kalaban, kaya naman nang matapos ay pinuri siya ng isa na mukhang determinado ito sa kanyang nais, at nagawa niyang maging kampo ang buong kabundukan na ito. Napasabi naman si Li Mok na hindi nila matatagalan ang kanilang pag-atake, at ayon din sa mga martial artist ng Jegal Clans Formation ay aabutin na lamang ng 4 na oras bago tuluyang maalis ang mga patibong sa Bakana. Sa isip niya ay napapasabi ito na susugod sila sa lugar na iyon pagsapit ng gabi upang magawa nilang makapagtago, at kung aayon iyon sa kanilang plano, ay magagawa nilang mapast lang ang Demon God. Ganon na din ang mga martial artist ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect sa loob lamang ng 2 linggo. Kaya naman ay malakas nitong sinabi sa lahat ng mga martial artist ng Murem Alliance, na kailangan nilang manalo sa digmaang ito at magtayo ng solidong pundasyon ng katarungan, na sinang-ayunan naman ng lahat. Nang napansin naman niya na may mga natatamo silang pinsala, ay napasabi siya sa kanyang isip na kahit pa wala na ang matataas na opisyal ng mga ito, ay mayroon pa ding mga martial master na nandito na nasa Supreme Peak Realm, kaya naman ay kailangan nilang maging alerto. Subalit bigla naman siyang natigilan nang may kung sino ang nagsalita sa di kalayuan at sinasabi na siya pala ang pinuno ng Orthodox Murem Alliance. Sa isip niya ay napasabi ito na kahit pa nakatuon ang atensyon niya sa nagaganap na digmaan, ay hindi naman ito ibinababa ang kanyang depensa, kaya naman ay sa papaanong hindi niya napansin ang pagdating nito. Agad naman na kumilos ang isang master at tinanong ang dumating kung sino siya upang kausapin ng ganon ang kanilang pinuno. Subalit masaya lamang na napasabi ang Blade Lord na matagal-tagal na din mula nang may kung sino ang tumutok sa kanya ng sandata ng malapitan. Kaya naman sa isang pagkumpas ng kamay nito, mabilis na nahati ang isang master ng Murem Alliance, na labis naman na ikinabigla ng pinuno ng Murem Alliance na si Li Mok. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata, ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.